Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,518-26. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pamilyang Garner ay itinuturing na primera klase at pinakamagaling sa Coste Galaxy. Batay sa isang komprehensibong pagsusuri sa Coste Galaxy, 2 pang pamilya lamang ang maihahambing sa kanila. Sa kasalukuyan, sa pinakamataas na palapag ng mataas na gusali ng Skyscraper Science and Technology Business, isang subsidiary sa ilalim ng pamilyang Garner, galit na pinagmasdan ng patriarka ng pamilyang Garner na si Desmond ang eksena ng pagpatay sa isang binata. Ang binata, si Nock, ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Bagamat mayroon siyang mahigit 10 anak sa buhay na ito, isa lamang ang kanyang anak na lalaki na maaaring lehitimong magmana ng kayamanan ng pamilya. Lahat ng iba pa niyang anak ay mga babae. Ngayon, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay namatay, pinatay ng isang babaeng magsasaka. Beep! Beep! Ang nakakarinig na tunog ng alarma ay umalangaw-ngaw sa bawat relo na pagmamay-ari ng mahahalagang miyembro ng pamilyang Garner. Anong nangyari? Ipinatawag tayo ng patriarka. May nangyari siguro. Halika. Tara na. Hindi nagtagal at lahat ng mahahalagang tao at matataas na opisyal sa pamilyang Garner ay natipon na sa pangunahing bahay ng pamilyang Garner. Ang pangunahing bahay ay isang moderno at high-tech na manor. Dapat tandaan na ang biglaang malaking pagtitipon ng pamilyang Garner ay ikinagulat ng 2 matandang magkaribal ng kanilang pamilya. Dahil dito, ang 2 pamilyang maihahambing sa lakas ng pamilyang Garner ay nagpatawag din ng isang emergency meeting. May nangyari sa pamilyang Garner. Natuklasan mo ba kung ano iyon? Posible kayang nagkukunwaring ginagamit ng pamilyang Garner ang isang incident bilang dahilan para lokohin tayo at para makakilos sila laban sa atin. Malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Tutal, hindi naman ito ang unang pagkakataon na naglabas ng peking balita ang pamilyang Garner. Nadama ng 2 pamilya na ito ay isang dahilan ng pag-aalala, kaya naman, napilitan silang lahat na magpatawag ng isang pagpupulong upang talakayin ang bagay na ito. Habang ang 2 pang piling pamilya ay nag-aalala tungkol sa pagtitipon ng pamilyang Garner na kinabibilangan ng mga mahahalagang tao at matataas na opisyal, isang pagpupulong naman ang ginaganap sa malaki, moderno, at high-tech na silid pulungan ng pamilyang Garner. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa imaheng naka-project sa dulo ng silid. Array. Bulalas ng isang tao nang may sumulpat na 3 lalaki. Kilala ng lahat ng miyembro ng pamilyang Garner ang isa sa mga binata. Tutal, siya lang naman ang nag-iisang anak na lalaki ng patriarka ng pamilyang Garner. Siya rin ang batang amo ng pamilyang Garner. Habang patuloy na tumutugtog ang eksena, naging hindi maganda ang kanilang mga ekspresyon. Pinanood nila ang isang lalaking cultivator na sinira ang mga meka na pagmamay-ari ng 2 kasama ng kanilang batang Panginoon bago sila pinatay. Pagkatapos, isang babaeng cultivator ang pumatay sa kanilang batang Panginoon. Isang insulto. Isa lamang itong insulto. Ilang taon na ba ang nakalipas? Hindi pa nakaranas ng ganitong insulto ang pamilyang Garner sa loob ng maraming taon. Sa buong kasaysayan, walang tao o puwersa ang nakaranas ng mabuting wakas matapos insultuhan ang pamilyang Garner. Ang mga taong ito ay hindi magiging exception. Nagkagulo ang mga tao sa silid ng pagpupulong. Galit na galit ang mga miyembro at matataas na opisyal ng pamilyang Garner. Tila lahat sila ay puno ng pagnanais na patayin ang 2 magsasakang ito at pagpira-piresuhin ang kanilang mga bangkay. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi marami sa kanila ang nagmamalasakit sa pagkamatay ni Nock. Ang ilan sa kanila ay nagdiwang pa sa loob dahil ang pagkamatay ni Nock ay nangangahulugan na may posibilidad na ang kanilang sariling mga direktang inapo ay magkaroon ng pagkakataong maging patriarka ng pamilyang Garner sa hinaharap. Gayunpaman, dahil ang pagkamatay ni Nock ay isang kahihiyan sa pamilyang Garner, ikinagalit pa rin nila ito sa isang antas. Tumahimik kayo. Sigaw ni Desmond, ang patriarka ng pamilyang Garner, na epektibong nagpatahimik sa lahat ng nasa silid pulungan. Nang tumahimik ang lahat, sinabi niya, ipinatawag ko kayong lahat upang makaganti tayo sa 2 magsasakang ito. Pinatay nila ang anak ko at niyurakan ang pagmamalaki at dignidad ng ating pamilyang Garner. Tanging ang kanilang dugo ang makapaghuhugas ng kahihiyang ito.
Nagpatuloy si Desmond sa pagsasabing, batay sa mga eksena sa projector, masasabi natin na ang kanilang mga cultivation base ay nasa ikalimang anyo ng celestial stage ng Saint. Posible na mas malakas pa sila kaysa doon. Ipinatawag ko kayong lahat dito para pag-usapan ang mga sandatang mayroon tayo para patayin sila. Iminumungkahi kong gamitin ang battleship na nasa antas ng kalamidad. Agad na mungkahi ng isang matandang lalaking may puting balbas sa malungkot na boses. Ang battleship na nasa antas ng kalamidad. Napanganga ang maraming tao nang marinig ang mga salita ng matandang lalaking may puting balbas. Grand Elder, kailangan ba ito? Bagamat makapangyarihan ang dalawang cultivator na ito, batay sa lakas na ipinakita nila, tila nasa ikalimang anyo pa lamang sila ng Saint Celestial Stage. Malamang na hindi sila nasa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Hindi mo ba iniisip na labis na gamitin natin ang pinakamalakas na battleship ng ating pamilya para lang sa dalawa sa kanila? Sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa matandang lalaking may puting balbas. Marami sa kanila ang tumango bilang pagsang-ayon. Sa kanilang palagay, ang battleship na pang-disaster level ng kanilang pamilya ay isang sandata na kayang pumatay kahit ng mga celestial na walang katawan. Pakiramdam nila ay labis na gamitin ito para patayin ang dalawang cultivator na malamang ay hindi pa nakakarating sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Maging si Desmond, ang patriarka ng pamilyang Garner, ay nagulat sa mga salita ng matandang lalaking may puting balbas. Hindi na kailangan yan, di ba, dakilang elder? Kailangan. Masungit na sabi ng matandang lalaking may puting balbas, walang nang ahas na hominin ang pamilyang Garner ng ganito sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, may direktang ng insulto sa atin kaya dapat tayong gumanti sa ganitong paraan. Bukod pa rito, ang pagpapakitang ito ng kapangyarihan ay magpapakita sa lahat na ang pamilyang Garner ay hindi dapat paglaruan kahit na nanatili tayong tahimik sa mga nakalipas na taon. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na bukod sa pagpatay sa dalawang cultivator, balak din niyang gamitin ang disaster level battleship upang ipakita ang kapangyarihan ng pamilyang Garner. Sumasang-ayon ako sa mungkahi ng matandang lalaki. Hindi nagtagal at may sumang-ayon sa mungkahi ng matandang lalaking may puting balbas. Oo nga. Nanatiling tahimik ang aming pamilyang Garner sa loob ng maraming taon. Panahon na para ipakita natin sa mga tao ang ating kapangyarihan. Sang-ayon ako. Sinangayunan ang mosyon. Sinangayunan ang mosyon. Di nagtagal, sumang-ayon ang lahat sa silid pulungan sa mungkahi ng matandang lalaking may puting balbas. Dahil nagkasundo na ang lahat. Ang karamihan ay nakinig ng may matamang atensyon. Sabi ni Desmond, ilulunsad ng pamilyang Garner ang battleship na nasa antas ng kalamidad para patayin ang dalawang cultivator na iyon. Patuloy niya sa pagbibigay ng mga utos, makinig kayo sa akin, mga pinuno ng mga dibisyon. Dibisyon ng Satellite Intelligence, hanapin agad ang dalawang cultivator. Dibisyon ng Public Relations at Media, magpadala ng anunsyo sa buong Coste Galaxy. Ipaalam sa lahat na ilulunsad ng pamilyang Garner ang battleship na nasa antas ng kalamidad para ipaghiganti ang isang miyembro ng ating pamilya at para linisin ang insultong ito laban sa ating pamilya. Isa pa, maghanda na i-project ang eksena kapag napatay natin ang dalawang cultivator. Siguraduhin maipapalabas ito sa lahat ng dako ng Coste Galaxy. Ipaalam sa lahat ng nasa Coste Galaxy na ang mga nang-iinsulto sa pamilyang Garner ay hindi magkakaroon ng masayang katapusan. Matapos maglabas ng mga utos si Desmond, ang mga pinuno ng Satellite Intelligence Division at ng Public Relations and Media Division ng pamilya Garner ang unang umalis upang gumawa ng mga kinakailangang kaayusan. Elder. Lumingon si Desmond sa matandang lalaking may puting balbas at sinabing, pareho tayong pupunta sa dibisyon ng digmaan upang pahintulutan ang paglulunsad ng barkong pandigma na nasa antas ng sakuna upang ipaghiganti ang aking anak at ipakita sa lahat ang kapangyarihan ng pamilyang Garner. Namumula ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Tutal, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay napatay na. Kasunod ng sunod-sunod na aksyon ng pamilyang Garner, hindi lamang ang mga naninirahan sa planetang pinagmulan ng Coste Galaxy, ang planetang Saturn, ang nabigla, kundi pati na rin ang lahat ng naninirahan mula sa ibang mga planeta. May pumatay ba sa batang Panginoon ng pamilyang Garner? Pinatay siya ng dalawang magsasaka. Naghahanap ba sila ng kamatayan? Teritoryo natin ito.
Nabalitaan kong plano ng pamilyang Garner na ilunsad ang kanilang disaster-level battleship para lang patayin ang dalawang cultivator na iyon. Ang battleship na pang-disaster level. Diyos ko! Iyan ang pinakamakapangyarihang sandata sa buong Coste Galaxy. Tanging ang dalawang iba pang pamilya lamang ang may mga battleship na pang-disaster level. Ang dahilan kung bakit kayang tumayo ng 3 piling pamilya sa tuktok ng Coste Galaxy ay dahil sa kanilang mga battleship na pang-disaster level. Ilulunsad talaga nila ang battleship na nasa antas ng kalamidad. Mga celestial ba na walang katawan ang dalawang cultivator? Ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa bawat planeta sa Coste Galaxy. Batay sa mga ikinilos ng pamilyang Garner, malinaw na ang pamilya ay labis na nagalit. Planetang Satel. Nakatanggap din ng balita ang 2 piling pamilya sa Coste Galaxy na walang kinalaman sa kanila ang mga kilos ng pamilyang Garner. May tumawa. Ang batang Panginoon ng pamilyang Garner ay pinatay ng 2 magsasaka. Magandang balita ito. Ang matandang utot na iyon, Desmond, ay tiyak na naglalaway sa galit. Mukhang napakalakas ng 2 cultivator. Kung hindi ilulunsad ng pamilyang Garner ang battleship na nasa antas ng kalamidad. Sa loob ng 15 minuto, ibu-broadcast ng pamilyang Garner ang pagbitay sa 2 cultivator. Nakakapanabik. Matagal na akong hindi nakakakita ng battleship na kasing taas ng sakuna. Ang barkong pandigma sa antas ng sakuna. Ang 3 piling pamilya ay umasa rito upang mapanatili ang ating katayuan sa Kolovikang ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo nasa tuktok ng food chain sa Coste Galaxy. Lumipas ang 15 minuto habang ang 2 piling pamilya sa Coste Galaxy ay masigasig na nag-uusap tungkol sa bagay na ito. Hindi nagtagal at isang proyeksyon ang lumitaw sa bawat sulok ng bawat planeta sa Coste Galaxy. Sila ba yan? Ang mga figure ng isang lalaki at isang babae ay lumitaw sa harap ng bawat naninirahan sa kalawakan ng Costa. 2,519. Ipinalabas ang mga projection sa bawat sulok ng Coste Galaxy. Mapapanood ito ng lahat ng naninirahan dito. Itinigil na ng lahat ng tao sa Coste Galaxy ang lahat ng kanilang ginagawa para panoorin ang mga projection. Isang lalaki at isang babae ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang lalaki ay nakasuot ng lilang damit at ang kanyang buhok ay nakatali ng headband. Siya ay may matutulis at malinaw na mga kilay at mukhang napakagwapo. Maraming babae ang bumaantong hininga nang makita siya. Nako, ang gwapo. Mayroon ba talagang ganitong kagwapong mga lalaki sa mga magsasaka? Handa akong paikliin ang buhay ko kung magkakaroon lang ako ng ganito kagwapong kasintahan. Ang gwapo niya. Ang mga kabataang babae at mga teenager sa Coste Galaxy ay nagtilian na parang mga fangirl. Ang binata ay walang iba kundi si Alvin. Ang kanyang anyo ay namumukod tangi at ang kanyang lakas ay kitang-kita, na nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang aura. Natural lamang na nakuha niya ang atensyon ng mga babaeng populasyon sa Coste Galaxy. Gayun din. Nakuha rin ni Karina ang atensyon ng mga kalalakihan nang lumitaw siya sa mga projection sa lahat ng dako. Sa kabila ng kanyang maluwang na itim na roba, hindi man lang natago ang kanyang magandang figure. Tila madilim ang paligid kung ikukumpara nang lumitaw siya. Napakagandang babae. Isang napakaganda. Tunay na napakaganda. Maraming naninirahan sa Coste Galaxy ang hindi maiwasang humanga kina Alvin at Karina. Isang huwarang mag-asawa. Isang tunay na huwarang mag-asawa. Marami ring mga babaeng naiinggit kay Karina. Hiniling nila na sana sila ang katabi ni Alvin. Gayun din, naiinggit din ang mga lalaki kay Alvin dahil sa kakayahang tumabi kay Karina. Napakagandang lalaki at napakagandang babae. Nakakalungkot na malapit na silang mamatay. Tama iyan. Tila, inilunsad ng pamilyang Garner ang disaster-level battleship para lang patayin sila. Ang disaster-level battleship. Ganoon ba sila kalakas? Hindi ko akalain na nagpasya ang pamilyang Garner na ilunsad ang disaster-level battleship dahil sa kanila. Ang mga kilalang tao sa pamilyang Garner lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit nila napagpasyahan na ilunsad ang disaster-level battleship. Hindi nila inilunsad ang disaster-level battleship dahil makapangyarihan sina Alvin at Karina, kundi dahil gusto nilang ipakita ang kanilang lakas sa lahat. Matagal nang nanahimik ang pamilyang Garner.
Dahil binigyan sila ng pambihirang pagkakataon na ipakita ang kanilang lakas sa mga naninirahan sa Coste Galaxy, tiyak na hindi nila hahayaang mapalampas ang pagkakataong ito. Maraming miyembro mula sa dalawang piling pamilya sa Coste Galaxy ang nalito sa desisyon ng pamilyang Garner na ilunsad din ang disaster-level battleship. Medyo nalilito ako. Kailangan ba talagang ilunsad ng pamilyang Garner ang disaster-level battleship para sa dalawang cultivator na ito? Huwag mong kalimutan, ang mga makapangyarihang tagapagsaka ay kayang mapanatili ang kanilang kabataan. Maaaring magmukha silang bata, ngunit sa pagkakaalam mo, sila ay libu-libong taong gulang na. Tama iyan. Tutal, mapapanatili rin natin ang ating kabataang anyo gamit ang genetic medicine, lalo na ang mga cultivator. Siguradong napakalakas nila para mahikayat ang pamilyang Garner na ilunsad ang disaster-level battleship. Karamihan sa mga miyembro mula sa dalawang piling pamilya ay nakaramdam na mayroong higit pa sa nakikita ng mga mata kina Alvin at Karina. Kung hindi ilulunsad ng pamilyang Garner ang disaster-level battleship. Samantala, Manem. Si Alvin, na malayang nagpapalipad sa kalawakan matapos umalis sa Planet Satel, ang planetang tahanan ng Coste Galaxy, kasama si Karina, ay biglang may naramdaman. Ano iyon? Naguguluhang tanong ni Karina, at napahinto rin. Pakiramdam ko ay parang may nagmamasid sa atin, sagot ni Alvin. Ayon sa kanyang intuition, may nagmamasid sa kanila, at hindi siya komportable. Noong una, akala niya ay masyado siyang nag-iisip. Gayunpaman, habang tumatagal, natitiyak niyang may nagmamasid sa kanila. Nararamdaman mo rin ba? Nagulat si Karina. Gayon din, naramdaman din niya na parang may nanunood sa kanila. Gayunpaman, nang makita niyang hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Alvin, binaliwala niya ang kanyang mga iniisip. Sino ang mag-aakala na mayroon din siyang parehong nararamdaman? May paparating. Sabi ni Alvin, malinaw na may naramdaman siyang kakaiba. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin sa silangan. Hindi nagtagal at iginala niya ang kanyang tingin sa lahat ng direksyon. Parang, napapaligiran tayo. Ano iyon? Gagamitin na sana ni Karina ang kanyang banal na kamalayan upang mag-imbestiga nang makakita siya ng mga higanteng ibon na lumilipad patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Habang papalapit ang mga ito, natuklasan niyang hindi pala sila mga ibon. Napasigaw siya sa gulat, mga barkong pandigma. Bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Karina. Lumalabas na ang 18 Big Mac na lumulutang sa hangin na nakapalibot sa kanya at si Karina ay ang mga barkong pandigma na ipinakita sa mga pelikulang science fiction na napanood niya noong nakaraan. Gayunpaman, ang mga barkong pandigma sa harap niya ay ibang-iba sa mga napanood niya sa mga pelikula. Ang mga barkong pandigma na ito ay parang mga higanteng ibon. Ang kanilang laki ay kasing laki ni Rox, ang mga mythical na ibon mula sa mga sinaunang alamat sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanilang mga pakpak ay tila walang katapusang nakaunat na naglalagay ng anino sa isang malawak na lugar. Mukhang hindi kasing simple nang inaakala niya si Nock mula sa pamilyang Garner. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga barkong pandigma na ito ay tinatawag na mga disaster-level battleship, sabi ni Karina. Mga battleship na nasa antas ng kalamidad. Nagulat si Alvin. Antas ng kalamidad. May iba't ibang antas ba ang mga battleship? Manam, tumango si Karina habang matiyagang nagpapaliwanag, ang mga pag-atake ng mga battleship sa antas ng sakuna ay katumbas ng isang natural na sakuna. Ang mapanirang puwersa nito ay maihahambing sa isang biglaang pagbaha, pagsabog ng bulkan, isang malakas na bagyo o isang lindol. Mayroon itong sapat na kapangyarihan upang patayin ang mga walang katawan na celestial. Nabigla si Alvin sa paliwanag ni Karina. Kaya ba ng mga barkong pandigma na ito napatayin ang bodiless celestial? Ang teknolohiya ba ng mga barkong pandigma na ito ay napakaunlad? Tutal, kahit ang mga bodiless celestial na hindi pa sumasailalim sa kanilang unang bodiless celestial tribulation ay may kapangyarihang maihahambing sa mga cultivator sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Ang 1 Tribulation Bodiless Celestials ay may lakas na maihahambing sa isang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage habang ang 2 Tribulation Bodiless Celestials ay may lakas na maihahambing sa isang Eminent Celestial. Ang 3 Tribulation Bodiless Celestials ay may mga kapangyarihang higit pa sa Eminent Celestials, lalo na ang mga Bodiless Celestials na matagumpay na nakalampas sa mahigit 3 Tribulations.
Hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman na ang mga disaster-level battleship na ito ay kayang pumatay ng 3 Tribulation Bodiless Celestials o yung mga mas malalakas. 18 disaster-level battleships. Pinagmasdan ni Alvin ang kanyang paligid at binilang ang mga battleship. Tinaasan niya ang kanyang kilay habang sinasabi, hindi ito isang maliit na deklarasyon ng digmaan. Pareho silang napapaligiran sa kalawakan ng 18 disaster-level battleship. Mukha silang malalaki at gumagalaw na kuta. Lalo na si Alvin, maging ang mga naninirahan sa Coste Galaxy ay nagulat nang makita ang mga disaster-level battleship. Ang isang disaster-level battleship ay 10 milyong beses na mas malaki kaysa sa isang tao. Nagmukhang mga langgam sina Alvin at Karina sa harap ng mga disaster-level battleship. Dahil sa 18 battleship na nakapalibot sa kanila, wala silang naiwan na lugar para makatakas. Mga langit. 18 barkong pandigma na nasa antas ng sakuna. Sino nga ba ang mga cultivator na ito? Maraming tao sa Coste Galaxy ang sumigaw sa takot. Napalunok sila ng malalim dahil sa nakakatakot na tanawin. Ito ba ay mga disaster-level battleship? Lahat sila ay mga disaster-level battleship. Bagamat inanunsyo ng pamilyang Garner na ilulunsad nila ang disaster-level battleship upang maghiganti, inakala kong iisa lang ang disaster-level battleship na ilulunsad nila. Sino ang mag-aakala na maglulunsad sila ng 18 disaster-level battleship? Dati, nabalitaan ko na ang pamilyang Garner ay nagmamay-ari ng 13 disaster-level battleships. Mukhang mas marami pa sila sa lihim na imbakan. Base sa nakikita natin, mukhang mayroon silang 18 kahit papaano. Mas gusto kong malaman kung sino ang dalawang cultivator na ito. Sino ba talaga sila? Gaano ba sila kalakas? Ang pamilyang Garner ay nakapaglansad ng 18 disaster-level battleships dahil sa kanila. Maraming naninirahan sa Coste Galaxy ang nakaramdam ng kilabot habang pinapanood ang projection. Ang binata na nakasuot ng lila at ang dalagang nakasuot ng itim ay ganap na napapaligiran sa kalawakan ng 18 malalaking disaster-level battleship. Bukod dito, lahat ng uri ng armas mula sa mga battleship ay tahimik na nakatutok sa kanila sa sandaling ito. 2,520. Ang mga sandata mula sa 18 disaster-level battleship ay nakatutok kina Alvin at Karina habang isang walang emosyong boses ang umalangaw-ngaw sa kalawakan. Ang mga disaster-level battleship na ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng pamilyang Garner. Ang dakilang patriarka ng pamilyang Garner, si Desmond, ang magsasalita sa iyo ngayon. Tulad ng inaasahan, ito ang pamilyang Garner. Hindi nagulat sina Alvin at Karina nang marinig nila ang dumadagandong na boses. Matagal na nilang pinaghihinalaan na ang 18 disaster-level battleship ay ipinadala ng pamilyang Garner. Kinumpirma lamang ng boses ang kanilang hinala. Ako ang patriarka ng pamilyang Garner, Desmond. Sa sandaling magsalita ang boses na ito, nakita nina Alvin at Karina ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap ng disaster-level battleship na nag-anunsyo kanina. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakasuot ng mga modernong damit. Base sa background, madaling malaman na siya ay nasa isa sa mga barkong pandigma. Sa sandaling ito, nakatitig siya kina Alvin at Karina. Patuloy na sinabi ni Desmond, ang patriarka ng pamilyang Garner, matagal na rin mula nang may huling humamon sa pamilyang Garner. Pinatay ninyo ang anak ko, ang batang Panginoon ng pamilyang Garner. Para na rin itong pagyurak sa prestihiyo ng pamilyang Garner at paghamon sa aming pamilya. Ngayon, gagawin kayong dalawa ng pamilyang Garner na halimbawa at papatayin kayong dalawa. Puno ng galit ang kanyang ekspresyon nang magsalita siya. Nagkagulo ang mga naninirahan sa Coste Galaxy nang marinig nila ang proklamasyon ni Desmond. Iyan ang patriarka ng pamilyang Garner, Desmond. Base sa mga sinabi ni Desmond, mukhang hindi lang niya basta iginaganti ang anak niya sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawang cultivator na ito. Para rin itong maghugas ng insulto. Matagal nang tahimik ang pamilyang Garner. Tingnan mo sila na naglalahad ng kanilang mga ngipin ngayon. Walang duda na ginagamit ito ng pamilyang Garner bilang pagkakataon upang balaan tayo na kahit na nagkukubli sila, hindi ibig sabihin na mahina sila. Ang pamilyang Garner ay nagmamay-ari ng 18 disaster-level battleships kahit papaano. Iniisip ko kung ang dalawa pang piling pamilya ay kapantay ng pamilyang Garner ng paisa-isa.
Madaling nahulaan ng mga matatalino ang intensyon ng pamilyang Garner. Nagkakatay ng manok ang pamilyang Garner para balaan ang mga unggoy. Ang paghihiganti sa batang Panginoon ng pamilyang Garner ay isa lamang dahilan. Samantala, hindi rin naman mapakali ang dalawang piling pamilya sa Costa Galaxy matapos masaksihan ang pagpapakita ng kapangyarihan ng pamilyang Garner. Hindi ko talaga inaasahan na ang pamilyang Garner ay nagmamay-ari ng 18 disaster-level battleships. 15 disaster-level battleship lang ang meron ang pamilya namin. Talagang mahusay na naitago ng pamilyang Garner ang kanilang mga kapangyarihan. Mabuti na lang at hindi tayo nagkaroon ng alitan sa pamilyang Garner. Kung lalaban tayo, hindi natin sila makakalaban dahil 16 na disaster-level battleship lang ang mayroon ng pamilya natin. Patuloy na nag-uusap ang mga naninirahan sa Costa Galaxy habang pinapanood ang dalawang malalanggam na figure na napapaligiran ng 18 disaster-level battleship. Marami ang umiling ng may panghihinayang habang ang ilan ay natuwa sa kasawian ng dalawang figure. Talagang malas ang dalawang magsasakang ito. Tama iyan. Natatakot ako na ang pamilyang Garner ay naghahanap lamang ng dahilan para ipakita ang kanilang lakas. Ang pagpatay sa batang Panginoon ng pamilyang Garner ay nagbigay lamang ng dahilan sa pamilya para ipagmalaki ang kanilang lakas. Nakakaawa naman. Para sa mga naninirahan sa Costa Galaxy, matagal na panahon na mula nang mangyari ang anumang kapanapanabot na tulad nito. Bagamat walang kapanapanabot na pangyayari sa labanang ito, labis silang nasasabik sa pagkakita ng 18 disaster-level battleships. Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Desmond. Pakinggan ninyo ang aking mga utos, ang mga disaster-level battleship ng pamilyang Garner. Buksan ninyo. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Desmond habang uutusan na niya ang 18 disaster-level battleships na magpaputok kina Alvin at Karina. Napuno ng pananabik ang kanilang mga puso at pigil ang kanilang hininga habang pinapanood. Gayunpaman, bago pa man matapos ni Desmond, ang patriarka ng pamilyang Garner, ang kanyang sasabihin, isang malamig na pagngisi ang pumutol sa kanya. Tila may taglay na mahika ang malamig na ungol dahil nagpadala ito ng mga shockwave sa katawan ng bawat naninirahan sa Costa Galaxy na nanunood ng projection. Maging si Desmond na nasa isa sa mga disaster-level battleship ay hindi naiiba. Parang sisubog ang kanyang eardrums nang marinig niya ang ungol na iyon. Nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit kaya't sandaling natigilan siya sa pagsasalita. Natural lang, si Alvin ang taong nanunuya. Swoosh! Parang isang bumabagsak na bulalakaw, mabilis siyang sumugod patungo sa disaster-level battleship na nagpapalabas ng imahe ni Desmond. Bawat projection sa Costa Galaxy ay espesyal na pinamamahalaan. Kaya naman, gaano man kabilis gumalaw si Alvin, nasisilip pa rin ng mga manunood ang mga galaw ni Alvin. Napakabilis. Ang cultivator na ito ay tiyak na isang bodiless celestial, tama ba? Maraming naninirahan mula sa Costa Galaxy ang natakot ng walang malay at natulala nang makita nila ito. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon na parang nakakita sila ng multo sa mga sandaling iyon habang pinapanood ang mga projection. Putok. Sumugod si Alvin sa isa sa mga disaster-level battleship at palm unit ng malaking butas sa battleship. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa pandinig ng bawat naninirahan sa Costa Galaxy ng palm unit siya ng butas sa battleship. Sus Mariosep! Ano ba tong nasaksihan ko? Nasira niya ang isang disaster-level battleship ng ganoon lang. Kahit ang isang 3 Tribulation bodiless celestial ay hindi madaling makakalusot sa mga depensa ng isang disaster-level battleship, tama ba? Posible kayang mas malakas ang cultivator kaysa sa isang 3 Tribulation bodiless celestial. Lalong nagulat ang mga naninirahan sa Costa Galaxy habang patuloy nilang pinapanood ang mga projection. Ito. Napakalaki naman yan. Sus Mariosep. Iyan ay isang disaster-level battleship. Nananaginip ba ako? Pinanood nilang lahat ang figure habang tumatago sa disaster-level battleship at lumabas mula sa kabilang panig. Sa loob lamang ng isang iglap, ang disaster-level battleship ay nawasak na parang tinamaan ng isang napakalaking puwersa. Nag-iwan lamang ito ng ulap na kabute, nanginginig at pumupunit ng mga butas sa kawalan. Gayunpaman, dahil madilim sa kalawakan, hindi napansin ng mga manunood ang mga punit sa kawalan.
Gayunpaman, ang mabilis na pagkawasak ng disaster level battleship ay labis na ikinagulat nila. Ang puwersa mula sa pagsabog na nagpabagsak sa disaster level battleship ay marahas na kumalat sa lahat ng direksyon. Swoosh! Kumalat ang nakakatakot na shockwave patungo sa 17 disaster level battleships, inuuga ang mga ito mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Tila babagsak at babagsak ang mga battleship anumang oras. Ito ay isang eksenang hindi malilimutan ng mga naninirahan sa Coste Galaxy sa kanilang buhay. Iyon ay, siya. Tao ba talaga siya? Sa sandaling ito, lumabas si Alvin mula sa ulap ng kabute. Casual siyang lumabas habang sumusulpot sa paningin ng lahat. Nakita ng mga manunood ang isang magaan na kalasag na bumabalot sa katawan ni Alvin. Nang mag-zoom in ang mga kamera, nakita nilang napapaligiran pala siya ng sword chi na nagpoprotekta sa kanya. Si Alvin, na tila isang Diyos ng digmaan, ay malalim na nakaukit sa kanilang isipan. Maya-maya, nabawi nila ang kanilang katinoan nang makita nila ang kawawang figure na hawak ni Alvin. Iyan si Desmond, ang patriarka ng pamilyang Garner, hindi ba? Pinanood ng mga manunood si Desmond habang nakatitig ng masama kay Alvin at nagtanong, Ikaw? Sino ka ba talaga? May bahid ng takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang magsalita siya. Hindi niya makakalimutan ang nangyari ngayon habang buhay. Hindi lamang madaling nalusutin ng binata na nakasuot ng lila ang mga depensa ng mga disaster level battleship, nabihag pa siya ng binata na nakasuot ng lila nang walang kahirap-hirap. Wala siyang magawa kundi panoorin ang binata na nakasuot ng lila habang nagpatawag ng 10 milyong sinag ng espada na nagdulot ng pagsabog na epektibong sumire sa disaster level battleship. Malagim sana ang niyang katapusan kung hindi siya kinaladkad palabas ng binata na nakasuot ng lila. Sa sandaling ito, magiging tanga siya kung hindi pa rin niya namamalayan na ang pamilyang Garner ay nakagat ng higit pa sa kaya nilang nguyain. 2,521. Ikaw ang patriarka ng pamilyang Garner, di ba? Tiningnan ni Alvin si Desmond na dala niya na parang basurahan ng walang pakialam. Mahinahon niyang sinabi, maaari mo nang tapusin ang pag-isyo ng iyong utos ngayon. Gusto kong maranasan ang lakas ng mga barkong pandigma sa antas ng kalamidad. Pagkatapos, humarap siya upang tingnan ang 17 barkong pandigma sa antas ng kalamidad. Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang maging hindi maganda ang ekspresyon ni Desmond at ng mga kilalang miyembro ng pamilyang Garner. Katulad ni Desmond, napagtanto rin ng mga miyembro ng pamilyang Garner na mas marami na silang nakain kaysa sa kaya nilang nguyain. Nanatiling madilim ang kanilang mga ekspresyon habang pinag-uusapan nila ang binata na nakasuot ng lila na kamukha ng Diyos ng digmaan. May makapagsasabi ba sa akin? Sino ang magsasakang ito? Ang cultivator na ito ay talagang mas malakas kaysa sa isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Ang isang 3 Tribulation Bodiless Celestial ay hindi makakaligtas sa isang pagsabog na tulad nito ng walang pinsala. Bakit ba napakamalas ng pamilyang Garner na makapukaw ng ganitong nakakatakot na tao? Tutal, 4 na walang katawang celestial o iyong mas malakas ay napakabihira sa buong Coste Galaxy. Ang aming pamilyang Garner ay may talaan ng lahat ng 4 na celestial na walang katawan sa mahigit 10 galaksiya sa paligid ng ating Coste Galaxy. Gayunpaman, walang nabanggit tungkol sa mga taong ito. Kung kabilang sila sa 4 na walang katawang celestial sa ating mga talaan, hindi natin sila guluhin, lalo na't magpadala ng mga barkong pandigma na nasa antas ng kalamidad. Kahit na isa lamang siyang celestial na walang 4 na katawan, kaya niyang pilitin ang ating 17 disaster level na battleship na umatras. Kung hindi, malubha ang kanyang magiging pinsala. Imposibleng mapatay natin siya. Kung isa siyang celestial na walang 5 katawan, ang 17 disaster level battleship ng aming pamilyang Garner ay makakapagdulot lamang sa kanya ng maliliit na pinsala. Bukod pa rito, manganganib lamang ang kanyang mga pinsala kung magdesisyon siyang sirain ang aming 17 disaster level battleship. Hindi kayang masaktan ng pamilya Garner natin ang lalaking ito. Ang mga matataas na opisyal ng pamilyang Garner, maliban sa kanilang patriarka na si Desmond, na nahuli ni Alvin, ay mabilis na nagdaos ng isang emergency meeting gamit ang kanilang mga kagamitan sa komunikasyon.
Pagkaraan ng ilang sandali, napagkasunduan nila na hindi nila kayang masaktan si Alvin. Kung makakaligtas ang pamilya Garner sa kalamidad na ito, magre-retiro na ako at hindi na makikialam sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya, malungkot na sabi ng lolo ng pamilya Garner. Siya naman ang nagmungkahi na gumawa ng malaking pagdiriwang sa pagpatay sa dalawang magsasakang ito. Kailangan niyang pasanin ang responsibilidad na ito. Hindi nagtagal at nakatanggap si Desmond ng mga mensahe sa pamamagitan ng kanyang itinanim na microchip. Patriarch, ang conclusion ng emergency family meeting na ito ay ang binata na nakasuot ng lila ay isang celestial na walang katawan sa 4 o posibleng 5 tribulation. Hindi natin siya kayang galitin. Kailangan nating makuha ang kanyang kapatawaran kahit ano pa ang kapalit. Nanginig si Desmond nang marinig ang mga mensahe. Isa ba siyang 4 tribulation bodiless celestial? Bagamat maaaring hindi kayang tapatan ng 4 tribulation bodiless celestials ang 17 disaster level battleships, kaya pa rin nilang tumakas. Alam niyang magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa pamilya kung makakatakas ang isang taong tulad niya. Kung ang binata na nakasuot ng lila ay mas malakas kaysa sa 4 tribulation bodiless celestials, kung siya ay isang 5 tribulation bodiless celestial, kaya niyang sirain ang mga disaster level battleships. Sa pinakamarami, masasaktan ang binata na nakasuot ng lila sa paggawa nito. Kaya naman, kahit na ang binata na nakasuot ng lila ay isang 4 tribulation bodiless celestial, walang duda na hindi nila siya kayang saktan. Matapos huminga ng malalim, sa wakas ay sinabi niya, "Ginoo, sumusuko na ako." Susuko na ang pamilya Garner. Napilitan ng mapagmalaking patriarch ng pamilya Garner na yumuko sa huli. Sumuko. Kumunat ang noo ni Alvin nang marinig ito. Batay sa mga sinabi mo, napagdesisyonan mong huwag utusan ang 17 disaster level battleship na barilin ako. Ayoko. Ayoko. Mas lalong yumuko si Desmond, mukhang kinakabahan at nag-aalala. Nagsisisi lamang siya nang maalala ang desisyon niyang nagdala sa kanya rito. Sa kasamaang palad, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Ang magagawa lang niya ay bawasan ang mga pagkalugi na dadanasan ng pamilya Garner sa abot ng kanyang makakaya. Dahil dito, sumuko siya kahit na nangangahulugan ito na ipahiyan niya ang kanyang sarili sa harap ng lahat ng tao sa Coste Galaxy. Samantala, ang mga naninirahan sa Coste Galaxy na nanunood ng mga projection ay natulala. Ano? Ano ito? Susuko na ang patriarka ng pamilyang Garner. Ang kalokohan. Ang pamilyang Garner ay isa sa 3 pinakamakapangyarihang pamilya sa Coste Galaxy. Palagi silang kumikilos ng walang awa at mayabang. Walang puwersa sa Coste Galaxy ang nangahas na kalabanin sila dahil dito. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang mataas at makapangyarihang patriarka ng pamilyang Garner ay nagpapakumbaba sa isang magsasaka. Dahil yumuko ang patriarka ng pamilyang Garner, nangangahulugan ito na yumuko rin ang buong pamilyang Garner. Mukhang ayaw masaktan ng pamilya Garner ang binatang ito na nakasuot ng lila. Ito na nga ang inaasahan. Hindi mo ba nakita ang kapangyarihang ipinakita ng binata na nakasuot ng lila kanina? Talagang mas malakas siya kaysa sa mga celestial na walang katawan sa 3 tribulation. Malamang isa siyang celestial na walang katawan sa 4 o 5 tribulation. 4 o 5 kapigatian, walang katawang celestial. Hindi nakakapagtaka. Talagang walang lakas ng loob ang pamilyang Garner na saktan ang mga celestial na walang katawan sa 4 tribulation o yung mga mas malalakas. Ang mga naninirahan sa Coste Galaxy ay may parehong iniisip gaya ng mga miyembro ng pamilyang Garner. Tutal, alam nila kung ano ang kayang gawin ng 4 tribulation bodiless celestials o ng mga mas malakas. Ang 4 tribulation bodiless celestials ay hindi kayang patayin ng mga battleship na nasa antas ng kalamidad, lalo na iyong mga matagumpay na nakalampas sa mahigit 4 na tribulation. Nang maisip nila ito, hindi sila nang ahas na pagtawanan ang pamilyang Garner. Tutal, alam nilang kung sila ang nasa sitwasyon ni Desmond, ganoon din ang magiging reaksyon nila. Samantala, ang 2 piling pamilya sa Coste Galaxy ay natutuwa sa kasawian ng pamilyang Garner. Umaasa sila na papatayin ng binata na nakasuot ng lila si Desmond at wawasakin ang pamilyang Garner. May tumawa.
Ang pamilyang Garner ay kumagat ng higit pa sa kaya nilang nguyain sa pagkakataong ito. Sana ay sirain ng ekspertong ito ang pamilyang Garner sa kanyang galit. Sa ganitong paraan, mababawasan ang ating karibal. Tumingin si Alvin kay Desmond na nakayuko habang walang pakialam na sinasabi, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bibigyan kita ng 5 hininga para sabihan ang 17 disaster level battleship na barilin ako. Kung hindi lang kita papatayin, sisirain ko rin ang pamilyang Garner. Isang hininga ang lumipas. 4 na hininga na lang ang natitira para pumili. Umalangaw-ngaw ang boses ni Alvin sa tainga ni Desmond at nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Garner. Umalangaw-ngaw din sa pandinig ng bawat naninirahan sa Coste Galaxy ang mga salita ni Alvin. Muling nagkagulo ang lahat. Baliw na lalaki. Baliw na lalaki. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa isang walang katawang celestial na nasa 4 na tribulation. Kung hindi siya magiging ganoon kalakas ang loob at hihilingin sa patriarch ng pamilyang Garner na utusan ang 17 disaster level battleship na paputukan siya. Totoo iyan. Ibig sabihin, malamang isa siyang celestial na walang katawan sa 5 tribulation, tama ba? Ang mga salita ni Alvin ay nagdulot ng pagkataranta sa mga miyembro ng pamilyang Garner. Hindi nila maintindihan ang intensyon ni Alvin. Ano ba talagang binabalak niyang gawin? Ano ba ang ginagawa niya? Isa ba siyang masokista? Masayang pinag-usapan ito ng 2 piling pamilya sa Coste Galaxy. Napakalakas ng loob ng cultivator na ito. Mukhang hindi lang siya basta isang walang katawang celestial sa 4 tribulation. Sana ay mawasak ng tagapagtatanim na ito ang 17 barkong pandigma ng pamilyang Garner na nasa antas ng kalamidad. Sa panahong iyon, ang pamilyang Garner ay hindi na isa sa 3 dakilang pamilya sa Coste Galaxy. 2 dakilang pamilya na lang ang natitira sa Coste Galaxy. Tumingin si Desmond kay Alvin habang nag-aalangan na sinabi, Sir, isa pang hininga ang natitira. Pakiramdam ni Desmond ay parang nabuhusan ng isang balde ng yelo ang kanyang damit nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi na siya nang ahas na mag-atubili at mabilis na nag-utos sa 17 disaster level battleship na paputukan si Alvin. Kinailangan niyang baliwalain ang katotohanang mahigpit siyang nakakulong sa mga kamay ni Alvin sa sandaling ito. Ayaw niyang isipin ang katotohanang nasa firing range din siya ng 17 disaster level battleship. Sunog! Sunog! Sa sandaling matanggap ng mga tao sa 17 battleship sa antas ng kalamidad ang utos. Swoosh! Swoosh! Boom! Boom! Mga pagsabog ng laser, electromagnetic blast, ultranuclear warhead, at iba pang katulad na sopistikadong armas mula sa Coste Galaxy ang pinaputok kay Alvin. 2,522. Pinanood ng lahat sa Coste Galaxy ang mga pagsabog ng laser, electromagnetic blast, ultranuclear warhead, at iba pang mga armas na pinaputok kina Alvin at Desmond, ang patriarka ng pamilyang Garner. Bumugso! 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 Isang nakabibinging ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bagamat ang mga sandata ay pinaputok sa kalawakan, ang shockwave ay naglakbay patungo sa planetang Satel, ang planetang pinagmula ng Coste Galaxy. Sa sandaling tumama ang shockwave mula sa mga pag-atake ng 17 disaster level na battleship sa planet Satel, marahas na nayanig ang planeta. Maraming gusali sa planeta ang gumuho ng malakas, hindi nakayanan ang shockwave na naglakbay mula sa kalawakan. Mabuti na lang at nagsimulang humina ang intensidad ng shockwave sa paglipas ng panahon. Kung hindi, sino ang makakaalam kung ilang tao ang mawawalan ng buhay dahil sa ganito kalakas na lindol? Habang humihina ang intensidad ng shockwave, mabilis na sumakay ang mga tao mula sa planet Satel sa kanilang mga lumilipad na sasakyan upang makatakas mula sa lindol. Nakakakilabot. Ito ba ang kapangyarihan ng 17 barkong pandigma sa antas ng sakuna? Makakayanan kaya talaga ng may kumpiyansang magsasakang iyon ang gayong mapanirang kapangyarihan? Makakaya-kayang mabuhay ng isang walang katawang celestial na nasa 4 na tribulation ang ganito kalakas na putok ng baril? Habang nagtatakbuhan ang mga tao sa planetang satellite para sa kanilang buhay, lahat ng iba pa mula sa Coste Galaxy ay nanood ng isang ulap ng kabute na pumailan lang.
Labis silang nagulat. Boom! Boom! Ang mga pagsabog mula sa 17 barkong pandigma sa antas ng sakuna ay nagpatuloy sa loob ng isang kapat ng isang oras. Lumipas ang 15 minuto bago tuluyang tumigil ang mga ito. Unti-unti, ang mga dumadagandong na ingay ay nagsimulang maglaho. Ang ulap ng kabute ay lumiit ng lumiit din. Lahat ng tao sa Coste Galaxy, kasama na ang mga naninirahan sa Planet Shuttle na nakatakas sakay ng kanilang mga lumilipad na sasakyan, ay matamang pinagmasdan ang mga projection ng may matinding atensyon. Lahat sila ay nagtataka kung makakaligtas ba sa pag-atake ang binata na nakasuot ng lila. Buhay pa ba ang magsasaka? Kahit buhay pa siya, dapat ay malubha ang kanyang pinsala, tama ba? Siguradong nasugatan siya. Napakalakas ng mga putok ng mga armas. Sang-ayon ako. Naniniwala ang karamihan sa mga naninirahan sa Coste Galaxy na hindi makakatakas si Alvin nang hindi nasaktan. Parang walang espesyal sa mga barkong pandigma na nasa antas ng kalamidad. Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang pamilyar at walang pakundangang boses. Ang boses ay nagmula sa loob ng unti-unting nawawalang ulap na parang kabute. Lahat ay gulat na gulat. Ang tagpong ito ay isang bagay na hindi nila malilimutan sa kanilang buhay. Pinanood nila ang paglabas ng binata na nakasuot ng lila mula sa ulap ng kabute na malinaw na walang pinsala. Ito. Paano ito posible? Hindi siya nasaktan. Kahit ang damit na suot niya ay buo pa. Hindi lang yan, wala kahit isang guhit sa mga yan. Katulad pa rin ng itsura ng mga barkong pandigma na nasa antas ng kalamidad bago nagpaputok. Kahit si Desmond, ang patriarka ng pamilyang Garner, ay hindi nasaktan. Nagpaputok ba ang 17 disaster level battleship kanina? Naku po. Nanaginip ba ako? Habang casual na dinadala ni Alvin si Desmond palabas mula sa unti-unting naglalaho na ulap ng kabute, si Desmond na natulala ay sa wakas ay nakabawi sa kanyang katinoan. Napasigaw siya sa takot, 6. 6 na kapigatian, walang katawan na celestial. Isa siyang 6 tribulation bodiless celestial kahit papaano. 6 na kapigatian walang katawang celestial. Nang marinig ng lahat ng tao sa Coste Galaxy ang mga salita ni Desmond, para silang nahirapang huminga. Lahat sila ay nawala ng malay. 6. 6 na kapigatian na walang katawang celestial. Paano napunta ang isang 6 na kapigatian na walang katawang celestial sa Coste Galaxy? Ano ang ginagawa ng isang walang katawang celestial na nasa ilalim ng 6 na kapigatian sa Coste Galaxy? Ipinapakita ng isang pangkalahatang survey sa mga cultivator sa Coste Galaxy na ang pinakamalakas sa kanila ay 4 na tribulation bodiless celestials lamang. Paano magiging isang 6th tribulation bodiless celestial ang binatang ito? Nagkakamali ba ang patriarch ng pamilyang Garner? Hindi siya mali. Kahit ang isang celestial na walang katawan sa 5 tribulation ay magdurusa ng ilang pinsala kapag inatake ng 17 disaster level na battleship. Gayunpaman, ang cultivator na ito ay ganap na hindi nasaktan. Kahit ang kanyang mga damit ay hindi nagalaw. Sa pinakamababa, isa siyang walang katawang celestial sa ilalim ng 6 na tribulation. Ang mga unang bumalik sa kanilang katinoan sa Coste Galaxy ay ang mga mangangalakal na interplanetary na madalas maglakbay sa pagitan ng mga galaxy sa paligid ng Coste Galaxy. Dahil mas marami na silang nakita kaysa sa karaniwang tao, masasabi nilang isa siyang 6 tribulation bodiless celestial o mas malakas pa. Tutal, mayroon silang 17 disaster level battleship bilang paghahambing. Kung hindi nila kailanman mapaghihinalaan kung ang isang tao ay 6 tribulation bodiless celestial o mas malakas pa batay sa kanyang hitsura at pangangatawan, gaano man sila kagaling maglakbay. Bago pa man bumalik sa dati ang katinoan ng mga naninirahan sa Coste Galaxy, tumingin si Alvin kay Desmond at sinabing, dahil naging matulungin ka, ikaw lang ang magiging miyembro ng pamilyang Garner na papatayin ko. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Desmond nang ipihit ni Alvin ang kamay niya at pinalipad palayo si Desmond. Putok. Sa isang simpleng sampal lang, agad na namatay si Desmond na hindi isang cultivator. Nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Garner habang sumisigaw sila sa dalamhati. Patriarka. Pagkatapos mapatay si Desmond, lumipad si Alvin papunta kay Karina na nanunood mula sa malayo at sinenyasan itong umalis. Tara na.
Isinama niya ito habang inaakyat niya ang kanyang sword formation at lumipad palayo. Mabilis silang nawala sa mga projection dahil mabilis ang kanilang paggalaw. Sa kabila ng espesyal na programming ng mga projector, hindi nila nakuhanan ang kanyang galaw habang dinadala niya palayo si Karina. Sa sandaling ito, tanging ang 17 disaster level battleship na mukhang bundok lamang ang makikita sa mga projection. Nagulat na naman ang mga mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang planeta mula sa Koste Galaxy nang makita nila ito. Paano ito posible? Kahit ang mga projector ay hindi kayang makuha ang mga galaw niya. Kung isa siyang walang katawang celestial na nasa ilalim ng 6 na tribulation, dapat ay nakuhanan ng mga projector ang mga galaw niya kahit na mabilis siyang gumagalaw. Pero, hindi talaga mahuhuli ng mga projector ang kahit anong galaw niya. Nang makabawi sila sa kanilang katinoan, isang ideya ang lumitaw sa kanilang isipan. Ang binata na nakasuot ng lila ay isang celestial na walang katawan sa 7 kapigatian. Tanging 7 celestial na walang katawan sa tribulation o iyong mga mas malakas ang makakaiwas na mahuli ng mga projector. Dapat magsaya ang pamilya Garner. Mabuti na lang at ang walang katawang celestial na ito sa 7 kapigatian ay hindi isang taong pumapatay ng walang pinipili. Kung hindi, mapapatay niya silang lahat sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Isang celestial na walang katawan na may 7 tribulation ang kayang pumatay ng lahat ng tao sa Koste Galaxy bago pa man tayo makatakas. Dahil sa mga ito, nagpapasalamat ang mga mangangalakal sa pagitan ng mga planeta na hindi pumatay ng walang pinipili si Alvin. Ang iba pang mga naninirahan sa Koste Galaxy ay nakaramdam ng kilabot nang marinig nila ang mga salitang ito. Samantala, ang mga miyembro ng pamilyang Garner ay labis na natakot kaya't ang ilan sa kanila ay bumagsak sa lupa, hindi makabangon ng kalahating araw. Isang celestial na walang katawan sa 7 kapigatian. Ang binata na nakasuot ng lila ay isang celestial na walang katawan sa 7 kapigatian. Lumuhad ang matandang lalaki ng pamilyang Garner habang sumisigaw, "Karapat-dapat akong mamatay, karapat-dapat akong mamatay." Muntik ko nang maging sanhi ng pagkawasak ng pamilya. Pagkatapos, hindi na siya nagatubili pa habang binunot niya ang isang laser gun at kinalabot ang gatilyo sa sarili. Nagpakamatay siya dahil sa pagsisisi. Sa mga sumunod na araw, nabawi ng Koste Galaxy ang kapayapaan nito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay nakalimutan na ng mga naninirahan ang pangyayari. Malamang na hindi nila ito malilimutan sa buong buhay nila. Ang maladyos na binata na nakasuot ng lila ay nakaukit ng malalim sa kanilang isipan. Natural lang na hindi alam ito ni Alvin. Kinailangan nilang maglakbay ni Karina ng 3 buwan para marating ang planetang Yanhuang mula sa Koste Galaxy kahit na mabilis pa silang naglakbay. Sa nakalipas na 3 buwan, tinuruan ni Karina si Alvin tungkol sa mga kalawakan na pinamamahalaan ng agham at teknolohiya. Kaya hindi ba ang mga battleship na nasa antas ng kalamidad ang pinakamakapangyarihang sandata sa mga galaxy na pinamamahalaan ng agham at teknolohiya? Ang Koste Galaxy ay isa lamang ordinaryong galaxy na pinamamahalaan ng agham at teknolohiya. Sa itaas ng mga battleship na nasa antas ng kalamidad, mayroon silang mga battleship na nasa antas ng apocalypse. Sila ang pinakamakapangyarihang sandata sa Yanhuang Realm. Matapos pag-isipan ang lahat ng impormasyon, tinanong niya si Karina, "Banta ba sa akin ang mga battleship na nasa antas ng Apocalypse?" 2,523. Siyempre hindi. Umiling si Karina bilang tugon sa tanong ni Alvin. Maaaring makapangyarihan ang mga battleship sa antas ng Apocalypse, ngunit ang isang battleship ay makakapatay lamang ng isang celestial na walang katawan na nasa ilalim ng 6 na tribulation. 10 battleship ang makakasakit lamang ng isang celestial na walang katawan na nasa ilalim ng 7 tribulation. Para malubhang makasakit ng isang celestial na walang katawan na nasa ilalim ng 7 tribulation, kakailanganin ng 10 o kahit 100 battleship sa antas ng Apocalypse. Ano man ang bilang, magiging mahirap para sa mga battleship sa antas ng Apocalypse na makapatay ng isang celestial na walang katawan na nasa ilalim ng 7 tribulation maliban kung ang celestial na walang katawan na iyon ay may hanggaring mamatay. Nagpatuloy si Karina sa pagsasabing, ang isang 7 tribulation bodiless celestial ay may sapat na lakas para makatakas mula sa isang fleet ng mga battleship na nasa antas ng Apocalypse.
Kung bibigyan ng pagkakataon at sapat na oras, ang isang 7 Tribulation Bodiless Celestial ay makakasira sa lahat ng mga battleship na nasa antas ng Apocalypse. Ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, sa kabilang banda, ay magbabayad lamang ng maliit na halaga para sirain ang isang fleet ng mga battleship na nasa antas ng Apocalypse. Sa wakas, magiging parang bata lang para sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial na sirain ang mga battleship na nasa antas ng Apocalypse, anuman ang bilang. Sa puntong ito, humarap si Karina kay Alvin at sinabing, gaano man kalakas ang isang battleship na nasa antas ng Apocalypse, hindi ito kayang magpakawala ng mga soul attack. Gaano man karami ang mga battleship na nasa antas ng Apocalypse, para mo na ring mga patpat at bato. Malamang madali mo silang masisira. Bagamat mas malakas ang mga battleship na nasa antas ng Apocalypse kumpara sa mga battleship na nasa antas ng Disaster, dapat ay may kaunting pag-unawa ka tungkol sa mga battleship dahil nakasalubong mo na sila sa Coste Galaxy. Manam. Tumango si Alvin. Noong nasa Coste Galaxy siya, inutusan niya si Desmond, ang patriarch ng pamilyang Garner, na utusan ng mga disaster level na battleship na barilin siya dahil gusto niyang makita at maranasan ang lakas ng mga battleship. Hindi ito dahil isa siyang masokista tulad ng iniisip ng marami. Sa huli, natuklasan niya na ang lakas ng mga battleship ay isang kabiguan. Nagpatuloy si Karina sa pagsasabing, maaaring magmukhang makapangyarihan ang 18 battleship na nasa antas ng kalamidad, ngunit isang battleship na nasa antas ng Apocalypse lang ang kakailanganin para masira silang lahat. Mahirap para sa 18 battleship na nasa antas ng kalamidad na basagin ang katawan ng isang battleship na nasa antas ng Apocalypse kahit na sabay-sabay na magpaputok ang mga battleship na nasa antas ng kalamidad. Sandali siyang tumigil bago pinuri si Alvin, syempre, kahit gaano karaming battleship na nasa antas ng Apocalypse ay wala pa ring silbi laban sa iyo. Hindi napigilan ni Alvin na makaramdam ng tuwa nang marinig ang papuri ni Karina. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala niya ang ilan sa mga sinabi sa kanya ni Karina kanina. Tinanong niya, ang mga barkong pandigma ba sa antas ng Apocalypse ba ang pinaka-advanced na teknolohiya sa Yanhuang Realm? Sila ba ang pinakamalakas na sandata sa Yanhuang Realm? Oo. Tumango si Karina. Ang mga barkong pandigma sa antas ng Apocalypse ang pinakamalakas na sandata sa Yanhuang Realm. Bukod pa rito, batay sa aking kaalaman, ang pinakamalakas na sandata sa iba pang 3 malalaking mundong realm na konektado sa lihim na sona ng lampas sa langit ay dapat ding mga barkong pandigma sa antas ng Apocalypse. Bumantong hininga si Alvin, parang ang agham at teknolohiya ay hindi kailanman maihahambing sa mga magsasaka sa makamundong larangan. Syempre naman, sabi ni Karina sa paraang walang katotohanan, huwag mong kalimutan na sa mga cultivator, kahit ang 3 Tribulation Bodiless Celestials ay itinuturing na mga celestial being. Kahit ang mga kilalang celestials na kakaakyat lang sa Devata Realms ay itinuturing na mga celestial being dahil ang kanilang lakas ay maihahambing sa mga 3 Tribulation Bodiless Celestials. Tumango si Alvin. Alam din niya ito. Ang mga may lakas na parang 3 Tribulation, mga walang katawang celestial o mas malakas pa, ay itinuturing na mga celestial beings. Sa anumang kaso, hindi pa rin natin dapat maliitin ang kakayahan ng agham at teknolohiya. Gayunpaman, gaano man sila kalakas, ang mga taong may kontrol sa teknolohiya sa mga makamundong realm ay hindi pa rin maihahambing sa mga tunay na elite sa mundo ng cultivation. Sa palagay ko, nangangahulugan ito na maging ito man ay sa Yanhuang Realm o iba pang malalaking makamundong realm, ang mga galaxy na may masaganang mapagkukunan ay dapat na karamihan ay okupado ng mga cultivator. Sumabat si Karina, isantabi ang mga puwersang tulad ng sekta ng mga Celestial Master at ng mansyon ng mga alon sa langit, kahit ang mga puwersang mas mahina tulad ng sekta ng mga tang sa mga kalawakan ay nakahihigit sa mga umaasa sa agham at teknolohiya. Hindi ikinagulat ni Alvin ang mga sinabi ni Karina. Tutal, walang bilang ng mga barkong pandigma sa antas ng Apocalypse ang makakapatay ng isang celestial na walang katawan na nasa ilalim ng 7 Tribulation. Dahil mayroong 2 celestial na walang katawan na nasa ilalim ng 8 Tribulation sa Daemon Sect, paano sila magiging mas mababa kaysa sa mga umaasa sa agham at teknolohiya? Bukod pa rito, ang Daemon Sect ay mayroong higit sa 10 celestial na walang katawan na nasa ilalim ng 7 Tribulation, ayon kay Karina.
Ano man ang mangyari, ang mga mapagmataas na Panginoon mula sa mga galaksi at planeta na umaasa sa agham at teknolohiya ay kailangan pa ring yumuko sa mga puwersang tulad ng Daemon Sect, gaano man karaming mga barkong pandigma sa antas ng Apocalypse ang mayroon sila. 3 buwan ang lumipas sa isang kisap mata. Bulalas ni Karina, nasa unahan lang ang kalawakan ng planetang Yanhuang. Nabasag ang katahimikan ni Alvin dahil sa mga salita ni Karina. Paano siya mananatiling kalmado? Malapit na siyang bumalik sa kanyang planetang pinagmulan sa kanyang nakaraang buhay, ang planetang Yanhuang, o gaya ng alam niya, ang daigdig. Pagkatapos ng isang oras, itinuro ni Karina ang unahan at sinabing, nandito na tayo. Iyan. Ang Milky Way. Ito ang kalawakan kung saan matatagpuan ang daigdig. Si Alvin, na bumagal sa kanyang bilis, ay nakakita ng isang kalawakan na naalala ang isang pilak na talon na nakabitin sa kalawakan. Ang kanyang puso ay napuno ng emosyon. Malaki ang kahulugan ng daigdig para sa kanya. Tutal, dito siya nanggaling sa kanyang nakaraang buhay. Nang makita ang Milky Way sa harap niya, siya ay napuno ng nostalgia at pananibik sa tahanan. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, pinagmasdan niya ang kalawakan sa harap niya at naisip, parang mas malaki ang Milky Way kumpara sa lahat ng mga kalawakan na nadaanan natin sa ating paglalakbay dito. Nabalitaan ko kung gaano kalaki ang planetang Yanhuang, ngayong nakikita ko na ito mismo, parang totoo ang mga salitang iyon. Gayunpaman, nararamdaman ko na ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa planetang Yanhuang ay naging napakanipis nang hindi na kailangang lumapit pa. Parang halos tuluyang naubos ng mga cultivator noon ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa kalawakan ito. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin nababawi ng kalawakan ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Whoosh! Swoosh! Binilisan ni Alvin ang kanyang takbo habang isinasama niya si Karina sa Milky Way Galaxy. Nang makapasok sila sa Milky Way, malinaw niyang naramdaman na mas lalong lumiit ang enerhiya ng mga espiritu ng langit at lupa. Samantala, si Karina, na naglabas ng chart ng mga bituin, ay nagbigay ng mga direksyon kay Alvin. Nandoon ang planetang Yanhuang. Tumango si Alvin. Binilisan niya ang kanyang bilis at dinala si Karina sa direksyon na itinuro niya. Bagamat mabilis ang kanyang paglalakbay, naglaan siya ng oras upang suriin ang maliliit na stellar galaxies sa Milky Way at ang mga planeta sa maliliit na galaxies na ito. Ang ilan sa mga planetang ito ay parang isang kaparangan dahil hindi angkop para tirhan ng mga tao. Gayunpaman, mayroon ding mga planeta na puno ng mga halimaw dahil hindi angkop para tirhan ng mga tao. Karamihan sa mga planetang tinitirhan ng mga tao ay mga planetang pinamamahalaan ng agham at teknolohiya. Natural lamang, ang teknolohiya sa mga planeta ay mas mababa kumpara sa teknolohiya sa Koste Galaxy. Natural lamang ito dahil ang Koste Galaxy ay 1,000 taon na nauna sa daigdig kung saan nagmula si Alvin noong kanyang nakaraang buhay. Di nagtagal pagkatapos, itinuro ni Karina ang unahan matapos tingnan ang chart ng mga bituin at sinabing, ang stellar galaxy ng planetang Yanhuang ay nasa unahan lang. Ang solar system. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang isang malaking planeta na parang ball ang apoy. Bumilis ang kanyang paghinga at bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ito. Mula sa malayo, nakita niya ang 8 planeta na umiikot sa planetang parang ball ang apoy, na nagpapamukha sa planetang parang ball ang apoy na parang isang emperador. Habang tinitingnan niya ang 7 planetang umiikot sa araw, bumulong siya sa sarili, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Hindi nagtagal at dumapo ang mga mata ni Alvin sa natitirang planeta. Sa 8 planetang umiikot sa araw, ang planetang ito ay umaapaw sa amoy ng buhay. Whoosh! Swoosh! Sa ilang sandali lamang, sina Alvin at Karina ay nakarating malapit sa planetang umaamoy ng buhay. Tumigil siya sa paggalaw habang nakatitig sa planetang nasa harap niya nang may pagkalito, halatang nabighani sa tanawin sa harap niya. May bahid din ng pananabik ang makikita sa kanyang mga mata. Napakagandang planeta. Bulalas ni Karina. Tila hindi niya napansin ang pagbabago sa kilos ni Alvin dahil ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakadikit sa asul na planeta sa harap niya. Halos buong planeta ay natatakpan ng tubig. Patuloy siyang nakatingin sa magandang asul na planeta habang bumubulong, ito.
Ito ang planetang Yanhuang, saan nagmula ang Daemon Sect. Narinig ko lang ang tungkol sa kagandahan ng planetang Yanhuang bago ito. Ngayong nakita ko na ito ng sarili kong mga mata, tila nararapat lang ang reputasyon ng planeta. Gayunpaman, agad na bumalik sa dati si Karina ng isang malakas na sigaw na puno ng pananabik ang umalangaw-ngaw sa hangin, lupa, ako, si Alvin, ay bumalik na. Nang lumingon siya upang tingnan si Alvin, nakita lamang niya ang after image na iniwan nito. Tila hindi na siya makapaghintay pa at nagmadaling pumasok sa magandang asul na planeta sa unahan. Nagulat si Karina sa biglaang pagsigaw ni Alvin. Earth! Parang narinig ko na siyang tinutukoy ang planetang Yanhuang bilang Earth bago ito. Bagamat maraming bagay ang nakausap ni Alvin kay Karina noong kanilang paglalakbay, natural lang na hindi niya nabanggit ang kanyang nakaraang buhay. 2,524. Dahil hindi sinabi ni Alvin kay Karina tungkol sa nakaraang buhay nito, natural lang na wala siyang alam tungkol sa koneksyon ni Alvin sa daigdig. Dahil dito, naguluhan siya nang tukuyin ni Alvin ang planetang Yanhuang bilang daigdig. Samantala, nakapasok na si Alvin sa daigdig. Ang daigdig ay isang maliit na planeta lamang sa Milky Way Galaxy, lalo na sa walang hanggang kalawakan. Kung ikukumpara, kahit ang Planet Saturn, ang tahanan ng Koste Galaxy kung saan binisita ni Alvin 3 buwan na ang nakalilipas, ay mahigit 100 beses na mas malaki kaysa sa daigdig. Dahil sa maliit nitong sukat, nagawa niyang takpan ang buong planeta gamit ang kanyang banal na kamalayan sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan, walang anumang bagay sa daigdig ang nakatago sa kanyang mga mata. Matapos ang mahigit 10 taon, ang laki na ba ng ipinagbago ng mundo? Gamit ang kanyang banal na kamalayan, natuklasan niya ang mga pagbabago sa mundo. Ibang-iba ito sa sarili niyang mga alaala sa planetang kanyang tinirhan noon. Bagamat ang teknolohiya rito ay hindi maihahambing sa teknolohiya sa Koste Galaxy o sa iba pang mga planeta sa Milky Way Galaxy, mas maunlad pa rin ito kumpara sa panahon noong narito si Alvin. Ilang daang taon itong nauuna kumpara sa panahon noong nabubuhay pa siya sa planeta. Mahigit 10 taon pa lang ang nakalipas, paano nagbago ng ganito kalaki ang mundo? Ang agham at teknolohiya sa mundo ay umunlad ng ilang daang taon sa loob lamang ng napakaikling panahon, paanong hindi makakaramdam ng pagkabigla si Alvin. Habang patuloy na sinisiyasat ni Alvin ang mundo gamit ang kanyang banal na kamalayan, natuklasan niya na ang ilan sa mga kaluluwa ng tao sa mundo ay kasing lakas ng mga mula sa Koste Galaxy. Bukod dito, ang kanilang mga kaluluwa ay halos kasing lakas ng kanyang kaluluwa. Dapat tandaan na ang kanyang kaluluwa ay kasing lakas ng kaluluwa ng isang tanyag na celestial. Tila kayang palakasin ng mga taong ito ang kanilang mga kaluluwa sa isang tiyak na antas. Ang mga kaluluwa ng mga walang katawang celestial ay, natural, nasa isang liga na kakaiba. Sa sandaling ito, sa wakas ay naabutan ni Karina si Alvin. Hindi naging mahirap para sa kanya na hanapin ito dahil kaya rin niyang sakupin ang buong planeta gamit ang kanyang banal na kamalayan. Nang makita niya si Alvin, nagtanong siya, ano iyon? May problema ba? Naaalala kong sinabi mong ang mga tao mula sa Koste Galaxy ay may mga kaluluwang kasing lakas ng ilang cultivator dahil kumukonsumo sila ng ilang genetic medicine, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Karina, bagaman ganoon nga, nabanggit mo rin na wala silang divine consciousness at hindi kayang mag-cast ng soul attacks. Dati, natuklasan ni Alvin na ang mga naninirahan sa Koste Galaxy ay may mga kaluluwang kasing lakas ng sa kanya. Noong panahong iyon, ipinaliwanag ni Karina na pinapalakas ng mga taong iyon ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pag-inom ng genetic medicine. Natural lang, may limitasyon ang gamot. Ang mga taong iyon ay walang banal na kamalayan at hindi rin sila maaaring gumamit ng soul attack. Gayunpaman, kahit na gusto niyang gamitin ang soul attack sa kanila, wala itong silbi dahil ang kanilang mga kaluluwa ay halos kasing lakas ng sa kanya. Medyo nalilito pa rin si Alvin. Talaga bang dahil sa genetic medicine kaya napakalakas ng kanilang mga kaluluwa? Bueno, ang genetic medicine ay kalahati ng dahilan kung bakit malakas ang kanilang mga kaluluwa.
Dahil ang kalidad ng kanilang genetic medicine ay pangkaraniwan lamang, kailangan din nilang sumailalim sa pisikal na pagsasanay bago maging kasing lakas ng sa atin ang kanilang mga kaluluwa. Matiyagang paliwanag ni Karina kay Alvin, dahil sa lakas ng kanilang mga kaluluwa, ang ilan sa kanila ay nakakaramdam at nakakakontrol ng ilang natural na elemento. Nang matapos magsalita si Karina, ginamit niya ang kanyang banal na kamalayan at hinarang ang dalawang taong nasa gitna ng isang away. Pagkatapos, naglabas siya ng isang jade token na may masalimuot na mga ukit at ipinadala ang ilan sa kanyang enerhiya dito. Di nagtagal, isang gumagalaw na imahe ang lumitaw sa harap niya at ni Alvin. Ang gumagalaw na imahe ng salamin ay nagpapakita ng mga taong kinausap ni Karina gamit ang kanyang banal na kamalayan. Sa sandaling ito, makikitang naglalaban ang isang lalaki at isang babae. Ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ay kakaiba rin. Ang isa ay kontrolado ang apoy, at ang isa naman ay kontrolado ang kidlat. Bulong ni Alvin, para silang mga Dao cultivator. Akala niya ang dalawang ito ay parang mga mutant na nakita niya sa mga pelikulang science fiction noong nakaraan niya. Natural lang, hindi niya sinabi ang mga iniisip niya. Hindi sila mga Dao cultivator. Tinatawag silang mga super soldiers. Umiling si Karina nang marinig ang mga salita ni Alvin. Sa isang paraan, ang mga super soldiers ay resulta ng pangkaraniwang teknolohiya. Dahil sa pangkaraniwang kaalaman sa agha at teknolohiya, medyo mababa ang kalidad ng mga genetic medicines. Gayunpaman, ang ilang mga tao na nagawang palakasin pa ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng malupit na pisikal na pagsasanay ay nakakaramdam at nakakakontrol ng ilang elemento. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga super soldiers. Tiningnan niya ang dalawang tao sa gumagalaw na imahe at itinuro, ang dalawang taong ito, halimbawa, ay mga super soldiers. Natigilan si Alvin sa impormasyong ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga ito ng mas maaga? Aba, sa tingin ko hindi na kailangang sabihin pa sa iyo ang tungkol sa kanila. Walang kwenta ang lakas ng mga super soldier na ito maliban na lang kung magkaroon sila ng hindi inaasahang engkwentro at maging isang cultivator. Lalo na sa mga taong katulad natin, kahit ang karaniwang tao mula sa Costa Galaxy ay madaling makakapatay ng isang mahusay na super soldier na may pinakamababang gradong mecha. Naintindihan ni Alvin kung bakit hindi binanggit ni Karina ang tungkol sa mga super soldiers. Tutal, sa paningin niya, para silang mga langgam na walang kwenta. Puno ng mga tanong ang isip niya sa sandaling ito. Ano ang nangyari sa mundo sa nakalipas na 10 taon? Paano umunlad ng husto ang agham at teknolohiya? Nakahinga siya ng maluwag matapos niyang magsaliksik pa gamit ang kanyang banal na kamalayan. Mabuti na lang at naroon pa rin ang aking bayan, ang Hua. Bukod pa rito, halos kalahati ng mga taong may mas malalakas na kaluluwa ay nagmula sa Hua. Si Alvin ay isang ulila noong nakaraang buhay niya, hindi niya alam kung sino kanyang mga magulang at hindi rin niya alam kung mayroon siyang mga kamag-anak na nabubuhay pa. Sinanay siya ng kanyang bayan, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Kaya naman, ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa sa paglilingkod sa kanyang bayan, naging pinakamahusay na espesyalista sa armas at nakamit ang maraming karangalan para sa kaluwalhatian ng kanyang bayan. Kahit na matapos siyang matanggal sa serbisyo, patuloy pa rin niyang pinoprotektahan ang kanyang bayan ng palihim. Wala siyang pagpaparaya sa mga taong nakakasakit sa kanyang bansa. Ito ang kanyang matatag na paniniwala sa kanyang nakaraang buhay. Ganito rin ngayon. Sa kasamaang palad, dahil din sa paniniwalang ito kung bakit siya nahulog sa patibong ng kanyang manager at nawala ng buhay noon. Iniisip ko kung buhay pa siya. Kung buhay pa siya, wala akong duda na namumuhay siya ng maayos. Kilalang kilala ni Alvin ang manager. Hindi makukontento ang lalaking iyon sa pagiging pangkaraniwan lang. Palagi niyang sisikapin ang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Noon, nakuha ng lalaking iyon ang tiwala ni Alvin dahil minsan niyang iniligtas ang buhay ni Alvin. Bagamat nakaligtas sana si Alvin kahit wala ang tulong niya, malubha pa rin ang kanyang mga pinsala. Dahil si Alvin ay palaging isang taong mapagpasalamat, pumayag siya sa kahilingan ng lalaki na manatili sa kanyang tabi. Sa mahabang panahon na magkasama sila, ang lalaking iyon ay palaging naging mapagpasensya.
Hindi nagtagal at si Alvin, na walang pamilya o kaibigan, ay itinuring siyang kapatid. Sino ang mag-aakala, sa huli, ang lalaking itinuring niyang kapatid ay magtataksil sa kanya. Sana ay buhay ka pa. Patuloy na ginamit ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin ang mga naninirahan sa mundo gamit ang mga pinalakas na kaluluwa. Karamihan sa kanila ay mga super sundalo at kilalang mga tao. Ang dahilan kung bakit pinili ni Alvin na simulan ang kanyang paghahanap sa mga taong ito ay dahil sa kanyang pagkaunawa sa manager na iyon. Dahil sa malaking pagbabago sa mundo, sigurado siyang hindi mananatiling walang ginagawa ang manager. Tiyak na magsisikap din siyang maging pinakamahusay upang makinabang siya sa pagbabago. Tulad ng inaasahan, isa siya sa mga taong ito. Napatunayang tama ang haka-haka ni Alvin nang matuklasan niyang ang manager mula sa kanyang nakaraang buhay ay kabilang sa mahigit 100 nangungunang super soldier sa mundo na nakapagkontrol na sa kanilang mga kaluluwa. Dahil sa kanyang banal na kamalayan, hindi nagtagal ay natagpuan ni Alvin ang tagapamahala. Hindi siya nagulat nang makita niyang hindi nagbago ang kabataang anyo ng tagapamahala kahit mahigit 10 taon na ang lumipas. Tutal, sa kasalukuyang pagsulong ng teknolohiya sa mundo, madaling gamitin ang genetic medicine upang mapanatili ang kabataan ng isang tao. Gayunpaman, limitado lamang ito sa panlabas na anyo. Hindi lubos na mapipigilan ng genetic medicine ang proseso ng pagtanda ng mga panloob na organo, maaari lamang nitong pabagalin ang proseso. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang iniisip niya ang sarili, mabuti na lang at buhay ka. Natatakot akong patay ka na. 2,525. Nang mamatay si Alvin sa kanyang nakaraang buhay dahil sa kanyang manager, ang kanyang kaluluwa ay tumawid sa kaharian ng probinsya ng mga santo. Bagamat labis niyang kinamumuhian ng manager na gusto niya itong punitin, inakala niyang ang paghihiganti ay mananatiling panaginip lamang. Tutal, hindi niya inakalang magkakaroon siya ng pagkakataong bumalik sa mundo. Nang makilala niya ang espiritu ng pagoda ng 7 kayamanan ng magandang pagoda, ang 3 paa na gininto ang uwak, si Elder Hal, nalaman niya na may posibilidad na makabalik siya sa mundo. Gayunpaman, kahit na noon ay aabutin pa ng daan-daan o libu-libong taon bago siya makabalik. Sa panahong iyon, buhay pa kaya ang manager? Malinaw na hindi. Dahil dito, ang paghihiganti sa manager ay naging isang obsesyon na niya. Nakakita siya ng sinag ng pag-asa nang pumasok siya sa lihim na sona ng lampas langit at nalaman na hindi mahirap para sa kanya na bumalik sa mundo. Kung isa sa alang-alang na maikling panahon pa lamang ang lumipas mula noong kanyang pagkamatay sa mundo, dapat ay buhay pa rin ang manager. Dahil sa kaisipang ito, ang kanyang obsesyon na maghiganti ay lalong lumakas. Ang obsesyon ay parang isang binhing itinanam sa kanya at unti-unting sumisibol, kahit siya ay hindi namamalayan. Pansamantalang nakalimutan ito ni Alvin nang dumating si Octavius, banihag ang kanyang pamilya at mga kaibigan at pinilit si Kelly na umalis kasama niya. Ang tanging naisip niya lang ay ang maging mas malakas ng mga oras na iyon. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kanyang pagkamuhi sa kanyang manager ay naging hadlang sa kanyang paglakas. Ang kanyang obsesyon, ang buhol sa kanyang puso, ang nagpahirap sa kanya na higit pang maunawaan ang 13 berdeng espada ng Lotes. Bagamat napuno ng dalamhati at hinanakit si Alvin dahil sa pagkawalay kay Kelly, sa kanyang pamilya, at mga kaibigan, may baon na lamang niya ang mga damdaming iyon sa kaibuturan niya. Hindi niya pinanggahasa na isipin ang mga damdaming iyon. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya mailigtas ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Maaari na lamang siyang maghintay sa pagdating ng puwersa ng pag-akyat sa langit upang makaakyat siya sa isang kaharian ng Devata. Sa oras na iyon, mapaplano niya ang kanyang susunod na hakbang pagkatapos imbestigahan ang banal na lupain ng handog na binanggit ni Kelly. Bago siya umakyat sa isang kaharian ng Devata, upang mapabuti ang kanyang lakas, maaari lamang niyang alisin ang obsesyon at buhol na ito sa kanyang puso dahil ito ay naging isang malaking balakid sa kanya. Dahil dito, iniwan niya ang kaharian ng lalawigan ng santo sa kaharian ni Yan Huang upang makabalik siya sa lupa. Kung namatay man ang manager, mananatili pa rin ang obsesyon ni Alvin kahit na umakyat na siya sa isang Devata realm. Sa panahong iyon, maaapektuhan pa rin nito ang kanyang cultivation. Paano siyang hindi matutuwa na matuklasan na buhay pa ang manager?
Papatayin niya ang manager para maalis ang obsesyon sa kanyang puso bago pa man siya umakyat. Sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan, nakita ni Alvin ang manager na nakahiga sa isang beach chair sa isang marangyang nakasarang sky garden sa isang marangyang cruise ship ng mga sandaling iyon. Kasabay nito, nakita niya ang manager na may kasamang tatlong sexing at magagandang babae na nakasuot ng bikini. Ang tatlong dilag ay may ginintoang, kayumanggi, at itim na buhok ayon sa pagkakabanggit. Malinaw na sila ay mula sa iba't ibang bansa. Dalawa sa mga dilag ang minamasahe ang kanyang mga binti sa magkabilang gilid habang ang ikatlong dilag ay pinapakain siya ng mga binal atang ubas. Mukhang maayos ang iyong pamumuhay. Gayunpaman, ngayong nakabalik na ako, ang iyong magagandang araw ay kailangang matapos. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang naglalaho ang kanyang figure na ikinagulat ni Karina. Saan na naman nagpunta ang lalaking iyon? Dahil nakarating na sila sa planetang Yanhuang, natuklasan niyang kakaiba ang kinikilos nito kahit hindi niya alam kung bakit. Mayroong ilang mga pangunahing bansa sa mundo, kabilang ang Hua. Gayunpaman, bukod sa Hua, ang iba pang mga pangunahing bansa ay halos napasok na ng isang malakas na organisasyon ng mga super sundalo na kilala bilang kamay ng Diablo. Ang Hua ang tanging bansang ganap na nagsasarili. Batay dito, makikita na ang Hua ay posibleng ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Ito ay dahil sa malalim na pamana ni Hua. Bukod dito, noong panahon ng pagbabago ng Nirvana ilang dekada na ang nakalilipas, nakalikha ang Hua ng maraming natatanging super sundalo. Karamihan sa mga super sundalong ito ay sumali sa gobyerno, na naging dahilan upang lubos na tumaas ang lakas ni Hua. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang pangunahing organisasyon ng mga super soldiers sa mundo. Isa sa mga organisasyon ay ang kaluluwa ni Yanhuang. Ang kanilang misyon ay protektahan ang Hua. Ang isa pang organisasyon, ang Kamay ng Diablo, ay nagugat sa iba pang mga pangunahing bansa sa mundo. Halos lahat ng miyembro ng kaluluwa ni Yanhuang ay mamamayan ng Hua. Sa kabilang banda, kakaunti lamang ang mga mamamayan ng Hua sa mga miyembro ng Devil's Hand. Karamihan sa mga miyembro nito ay mula sa ibang mga bansa. Dahil dito, napakakaunting tao ang nakakaalam na ang ulo ng Devil's Hand ay talagang mamamayan ng Hua. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng Kamay ng Diablo, si Darwin, ay nagsasaya sa kanyang bakasyon sa isang pribadong marangyang barkong pang-cruise na napapalibutan ng mga kakaibang kagandahan. Ang mga kagandahang ito ay iniharap sa kanya ng kanyang mga tauhan pagkatapos ng maingat na pagpili. Ngumiti ang sexing ginang na may gininto ang buhok habang matatas magsalita sa wika ni Hua. Master, narinig kong muntik munang matalo ang ulo ng kaluluwa ni Hua na si Yanhuang, si Timor, isang buwan na ang nakalipas. Patuloy niyang pinapakain ng ubas si Darwin, ang pinuno ng Kamay ng Diablo. Hampas. Itinaas ni Darwin ang kanyang kamay at mapaglarong hinampas ang puwita ng babaeng may gininto ang buhok. Sumimangot ang babaeng may gininto ang buhok habang sumasagot, ikaw na batang bata, napakaalam mo. Totoo na muntik na akong manalo sa laban ni na Timor at iya isang buwan na ang nakalipas. Sandali siyang tumigil habang malamig na nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, aabutin ako ng 1 taon bago ko matalo si Timor. May bahid ng pananibik na maririnig sa kanyang boses habang patuloy niyang sinasabi, sa loob ng 1 taon, ang aking porma at kagustuhan sa boxing ay makakabuo ng panloob na enerhiya. Sa oras na iyon, magiging dalubhasa na ako sa porma at magboboxing. Sa sandaling ito, nagsalita ang babaeng may itim na buhok na minamasahe ang kaliwang binti ni Darwin. Master, narinig kong namukod tangi ka sa mga super soldiers dahil sa porma at husay sa pagboboxing. Gayunpaman, nagtataka ako kung saan mo natutunan iyon. Base sa pagkakaalam ko, hindi kumpleto ang mga manual ng porma at husay sa pagboboxing na mayroon tayo. Ayon sa mga chismis, makakabuo lamang ng internal energy at makakapasok sa master level ang isang tao gamit ang kumpletong manual ng porma at husay sa pagboboxing. Marami kang alam na babae, matamang tinitigan ni Darwin ang magandang babae na may itim na buhok habang walang pakialam na sinasabi, oo, nililinang ko ang kumpletong porma at magboboxing ako. Kung hindi ako nagkakamali, ako lang dapat ang tanging tao sa mundo na lubos na makakapag-master ng porma at magboboxing. Isang mapagmataas na ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha nang magsalita siya.
Noong panahon ng pagbabago ng nirvana sa mundo, sinamantala ni Darwin ang pagkakataon at naging isa sa mga unang gumamit ng genetic medicine. Gamit ang kumpletong manual ng format wheel boxing, paulit-ulit niyang nalampasan ang limitasyon ng kanyang katawan na nagpapalakas sa kanyang kaluluwa. Ganito siya naging isa sa pinakamalakas na super soldier sa mundo. Sa katunayan, sa mga unang grupo ng mga super soldiers, siya ang pinakamalakas. Nang linangin niya ang format wheel boxing, ang kanyang lakas ay pambihira rin sa mga sumunod na grupo ng mga super soldiers. Noong una, plinano ni Darwin na ipakita ang kanyang lakas sa huwa. Gayunpaman, ng panahong iyon, isang lalaking may lakas na maihahambing sa kanya ang lumitaw din sa huwa. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Timur. Si Timur Long ay nagmula sa isang sinaunang pamilya ng martial arts sa huwa, ang Long family. Siya rin ang pinuno ng isang lihim na departamento sa huwa. Nang siya ay maging isang piling super soldier, nagsimula siyang magtipon ng iba pang mga super soldier at nagtatag ng isang organisasyon ng mga super soldier, ang kaluluwa ni Yan Huang, upang maglingkod kay Hua. Dahil iisa lamang ang maaaring maging alpha na lalaki sa isang teritoryo, si Darwin, na ambisyoso at ayaw magpasakop kay Timur, ay umalis sa Hua at nag-iwan ng marka sa labas. Nagtatag din siya ng isang organisasyon ng mga super soldier, ang Kamay ng Diablo. Sa paglipas ng panahon, ang Kamay ng Diablo ang naging tanging organisasyon na maaaring makapantay sa kaluluwa ni Yan Huang. Muling nagtanong ang babaeng may itim na buhok, "Master, saan mo natutunan ang porma at lakas ng loob mo sa pagboboxing?" Walang galang na sumagot si Darwin, "Natutunan ko iyan mula sa isang manual ng boxing." Ang manual ng boxing ay iniwan ng isang kawawang tao. Hindi alam ni Darwin na sa sandaling ito, isang lalaki ang nakatitig sa kanya mula sa langit sa itaas ng marangyang cruise ship. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Alvin. Isang kawawang lalaki. Natural lang na pumunta rito si Alvin dahil ang manager na kumitil ng buhay niya noong nakaraan ay nasa isang Lockery cruise ship. Ang manager ay walang iba kundi si Darwin, ang pinuno ng isa sa pinakamalaking organisasyon ng mga super soldier sa mundo, ang Kamay ng Diablo. 2,526. Tinatreto ni Alvin ang kanyang manager na si Darwin na parang kapatid niya noong nakaraan. Kaya naman, nang sabihin sa kanya ni Darwin na gusto niyang magsanay sa porma at magboxing, personal niyang tinuruan si Darwin. Nang makita niyang medyo naiinip na si Darwin sa pagsasanay, sumulat siya ng manual ng boxing para kay Darwin. Nang mamatay si Alvin sa kanyang nakaraang buhay, baguhan pa lamang si Darwin sa porma at magboboxing na. Hindi niya inaasahan na pagkatapos lamang ng maikling panahon, hindi lamang naging isa si Darwin sa mga nangungunang super soldier, kundi nakamit din ni Darwin ang katayuang ito mula sa porma at manual ng boxing na kanyang naiwan. Iniisip ko kung si Timur, ang ulo ng kaluluwa ni Yan Huang, ay si Instructor Long. Sa nakaraang buhay ni Alvin, ang kanyang tagapamahala, si Darwin, na itinuring niyang parang kapatid, ay ang kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, ang taong pinakaiginagalang niya ay ang kanyang instructor. Si Timur ang taong nagsanay sa kanya bilang mersenaryong hari. Bagamat ang kanyang lakas ay nalampasan ng Timur kalaunan, hindi nawala ang kanyang respeto kay Timur kahit na pagkatapos niyang magretiro. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa kaluluwa ni Yan Huang sa kanyang nakaraang buhay. Maya-maya, magpapakita na sana si Alvin kay Darwin na dati niyang itinuturing na kapatid. Ngunit, napigilan siya ng pag-uusap sa isang Lockery cruise ship. Ang babaeng may kayumangging buhok na nanatiling tahimik hanggang ngayon ay sa wakas ay nagsalita, "Panginoon, sino po yung kawawang lalaking nabanggit ninyo?" Parehong mausisaring lumingon kay Darwin ang mga babaeng may itim at gininto ang buhok. "Guro, nagtataka po ako. Sino po ba ang kawawang lalaking iyon? Pakisabi naman po sa amin, Panginoon." Naglabas si Darwin ng isang limitadong edisyon ng sigarilyo. Matapos sindihan ng lalaking may gininto ang buhok ang sigarilyo para sa kanya, nanigarilyo siya at sumagot, "Ilang dekada na ang nakalilipas, ang kawawang lalaking iyon ang pinakamalakas na tao sa mundo. Ang pinakamalakas na tao sa mundo." Nagulat ang tatlong magagandang babae sa mga salita ni Darwin. Hindi pa sila ipinanganak noong ang mundo ay dumaan sa pagbabago ng nirvana. Noong panahong iyon, ang teknolohiya sa mundo ay hindi pa katulad ng ngayon.
Walang mga super soldier o mga lumilipad na sasakyan. Upang malawakang kilalanin bilang pinakamalakas na tao sa mundo, maiisip ng isa kung gaano kaitikot ang lalaking iyon. Bakit tinawag ni Darwin ang taong iyon na isang kawawang tao? Isang ideya ang pumasok sa isip ng babaeng may itim na buhok, at nagtanong siya, Panginoon, ang tinutukoy mo ba ay ang dating mersenaryong hari, si Alvin? Nang marinig ang mga salita ng babaeng may itim na buhok, nanliit ang mga mata ni Darwin at tumingin sa kanya ng matalim. Narinig mo na ba ang tungkol sa kanya? Ang babaeng may itim na buhok ay labis na natakot kaya't namutla ang kanyang mukha. Maya-maya, nahihiyang sumagot siya, Nabalitaan ko ang tungkol sa kanya mula sa aking tiyuhin na dating isang mersenaryo. Lubos niyang iginagalang ang mersenaryong si Haring Alvin. Sa kalangitan sa ibabaw ng marangyang cruise ship. Mersenaryong Haring Alvin. Tila natulala si Alvin nang marinig ang mga salitang ito mula sa babaeng may itim na buhok. Matagal na rin mula nang huli niyang marinig ang pamilyar na titulong ito. Si Alvin, na nawala sa kanyang isipan ang kanyang nakaraang buhay, ay muling natauhan nang may marinig siyang boses sa tabi niya. Alvin. Kapareho mo ba ng pangalan ng taong iyon? Nandito ka rin ba? Natuklasan ni Alvin na dumating na pala si Karina. Kakaiba ang kinikilos mo kaya napagdesisyonan kung sundan ka. Tumawa si Karina. Napakalalim ng iniisip mo habang pinapakinggan ang babaeng iyon na nagsasalita tungkol sa haring mersenaryo, kaya hindi mo na malaya na dumating ako. Tinignan niya si Alvin ng makahulugan. Gamit ang lakas nito, dapat ay naramdaman na niya ang presensya nito bago pa man ito dumating kahit na ito ay nawawala sa kanyang isipan. Batay sa narinig niyang pag-uusap, kahit hindi siya sigurado, pinaghihinalaan niya na ang pinakamalakas na tao sa mundo, ang haring mersenaryo na si Alvin, ay si Alvin. Tumingin sa kanya si Alvin at nagtanong, maniniwala ka ba kung sasabihin kong ako ang mersenaryong Haring Alvin? Ikaw ba talaga yan? Nabigla si Karina nang kumpirmahin ni Alvin ang kanyang hinala. Bagamat may hinala na siya, mayroon pa rin siyang ilang pagdududa. Gayunpaman, nang makita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha nito, alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Base sa kanilang mga interaksyon sa ngayon, hindi ito isang taong magsisinungaling. Gayunpaman, mahirap pa ring tanggapin. Paano naging isang kilalang celestial ang isang ordinaryong tao mula sa planet Yanhuang pagkatapos ng ilang dekada? Bukod pa rito, mayroon siyang lakas na maihahambing sa isang celestial na walang katawan sa Nine Tribulation kahit na nagmula siya sa isang maliit na mundong kaharian, ang Saint Province Kingdom. Habang tumatakbo ang lahat ng mga kaisipang ito sa isipan ni Karina, ibinalik na ni Alvin ang kanyang atensyon sa marangyang cruise ship. Dahil sa mausisang tingin ng tatlong magagandang babae, humigop si Darwin ng sigarilyo at daang sinabi, hindi naman masama. Tama ka. Ang kawawang lalaking nabanggit ko ay ang mersenaryong si Haring Alvin. Dati akong manager niya. Nabigla ang tatlong dilag sa mga sinabi ni Darwin. Ang lalaking ito ang pinuno ng isa sa pinakamalakas na organisasyon ng mga super soldier sa mundo, ang ilang mga pinuno ng bansa ay kinailangan pang yumuko sa harap niya. Hindi kalabisan na sabihin na kasalukuyan siyang may hawak ng isa sa pinakamataas na posisyon sa mundo. Gayunpaman, sinabi niya na dati siyang tagapamahala ng mersenaryong Haring Alvin ilang dekada na ang nakalilipas. Walang pakialam na sinabi ni Darwin, sa lahat ng oras na ito, hindi ko pa nasasabi kahit kanino ang tungkol dito. Dahil lahat kayo ay mausisa, sasabihin ko sa inyo ang tungkol dito. Noong una, gusto kong maging manager niya dahil sa mga benepisyong maidudulot niya sa akin. Dahil sanay siyang mag-isa at puno ng kawalan ng tiwala, napakahirap para sa akin na lapitan siya. Gayunpaman, sa kung gaano ako kamaparaan, hindi naging mahirap para sa akin na makahanap ng paraan para makuha ang tiwala niya. Sa sandaling ito, lalong dumidilim ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Darwin. Lumalabas na si Darwin ang nag-organisa ng kanilang pagpupulong at nagkunwaring iniligtas ang kanyang buhay. Nang mga panahong iyon, naantig ang kanyang damdamin at hinayaan si Darwin na manatili sa tabi niya bilang kanyang manager. Sino ang mag-aakalang kasinungalingan ang lahat simula pa noong una? Narinig din ni Karina ang mga sinabi ni Darwin, at napansin niya ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Alvin nang marinig nito ang mga halitang iyon.
Base sa mga sinabi ni Darwin, halos nahulaan niya na si Alvin ay namatay dahil sa mga pukana ni Darwin. Nalito siya. Si Alvin ba talaga ang mercenaryong Haring Alvin? Parang namatay si Alvin ilang dekada na ang nakalilipas. Ang tatlong sexing dilag na nakasuot ng bikini ay labis na natakot nang marinig nila ang mga salita ni Darwin. Kasabay nito, sila rin ay naging maingat. Pinagtaksilan niya ang mercenaryong si Haring Alvin na itinuring siyang kapatid at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Tunay nilang kinasusuklaman ang gayong gawain, ngunit hindi sila nang ahas na ipakita ang kanilang paghamak. Nagpatuloy si Darwin sa pagsasalita, kung buhay pa sana si Alvin, dahil sa kanyang mga nagawa sa forma at kagustuhan sa boxing, madali sana para sa kanya na maging pinakamalakas na tao sa mundo. Nakalulungkot na wala siyang kapalaran sa titulong iyon. Bagamat noon ay kinikilala rin siya bilang pinakamalakas na tao sa mundo, mamamatay pa rin siya kung ang mga pangunahing bansa ay magpadala ng isang hukbo ng mga sundalo upang harapin siya. Ang kasalukuyang ako ay iba sa kanya. Kahit na ang mga pangunahing bansa ay magpadala ng kanilang mga tropa upang patayin ako, mabibigo lamang sila ng labis. Isang kumpiyansa at mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha nang matapos siyang magsalita. Sandali na tumigil si Darwin bago niya tuluyang sinabi, matagal ko nang itinatago ang bagay na ito sa aking puso, hindi ko pa nasasabi kahit kanino ang nangyari. Ang sarap talaga sa pakiramdam na mapag-usapan ito kasama kayong lahat. Malamig niyang tiningnan ang tatlong magandang babae bago nagpatuloy sa pagsasalita. Wala akong balak na ipaalam ito sa iba. Makakasira ito sa aking reputasyon. Dahil dito, tatlo sa inyo ang magbabayad ng halaga para sa inyong kuryosidad. Kumislap ang kanyang mga mata na may hangering pumatay nang matapos siyang magsalita. Nanginig sa takot ang tatlong dilag nang marinig nila ang mga salitang ito. Dali-dali silang nagmakaawa. Master, hindi po namin ikakalat ang bagay na ito. Ngumiti si Darwin. Tanging ang mga patay lamang ang maaaring magtago ng sikreto. Akmang kikilos na si Darwin nang may marinig na boses mula sa langit. Dahil nang ahas kang gawin ito, kailangan mo pa bang matakot na pag-usapan ito ng mga tao? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.